Di maisalarawan ng awit at ng saya. Sa aming buhay, ang dulot ay pag-asa. Sa pagtigas ng iyong dugo, Jesus, mga pagkakasala'y napatawan na. Pinagdiriwang namin ang iyong pagliligtas. Binaya ng
mercy. I see His love and mercy washing over all our sin. The people sing, the people sing. Come on, you sing. Hosanna, Hosanna. Come on. Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. I see a generation rising up to take their place with selfless faith, with selfless faith. I see a near revival stirring as we pray. Come on, we're on our knees. We're on our knees. We're on our knees. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. We worship. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Lifted high in our lives, heal my heart and make it clean. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you have loved me. Let this be our prayer. Break it up. I break my heart for what breaks yours. Come on, you sing. Everything I am for your kingdom, for your covenant. As I walk from earth into eternity. Yeah, Jesus, Hosanna,
Papalak pagsisigaw, dadakilain nang umapaw sa piling mo. Kagalakan sa puso ko noon, ngayon kailanman, Panginoon. Purihin ka, O Yahweh, purihin ka, O Yahweh, kahit ika'y mabuti, ang iyong pag-ibig nananatili. Purihin ka, O Yahweh, kahit ika'y mabuti, ang iyong pag-ibig nananatili. Maawit sa sayaw, luwalhati, papalak pagsisigaw, dadakilain nang umapaw sa piling mo. Kagalakan sa puso ko noon, ngayon kailanman, Panginoon. Awit sa sayaw, luwalhati, papalak pagsisigaw, dadakilain nang umapaw sa piling mo. Kagalakan sa puso ko noon, ngayon kailanman, Panginoon. Awit sa sayaw, papalak pagsisigaw, umapaw sa piling mo. Kagalakan sa puso ko noon, ngayon kailanman, saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may saya, at papuri para sa Diyos, na hatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pasama sa Kanya. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos, na hatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ang kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat
Kanya. Patuloy po tayong sumamba sa ating Diyos. Tunay nga, Panginoon, na aming pangahawakan ng iyong mga salita at ang iyong mga pangako. Sa iyo umaasa, kaibigang tapat at sandigan. Sa iyo nagmula kapayapaan, kabutihan. Di kayang sukatin ang pag-ibig mo. Mga pangako mo, liwanag at gabay. Sa bawat sandali may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galak. Mananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo. Ako'y lumalapit sa iyong kagandahan, walang alinlangan. Ikaw ang pag-ibig, kapahingahan, walang hanggan. Di kayang sukatin ang pag-ibig mo. Mga pangako mo, liwanag at gabay. Sa bawat sandali may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galak. Mananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo, liwanag at gabay. Sa bawat sandali may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galak. Mananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo, mga pangako mo, mga pangako mo, mga pangako mo, mga pangako mo. Si Yahweh ang tanging Diyos, may gawa ng lahat ng mabuti. Ang lahat ng nilikha mo'y sumasamba sa'yo. Ang aming bayan pinupuri ka, itinataas
puso ay isang umaawit sa'yo. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod, mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manan sa aming pagpupuri, ikaw lang, O Diyos. Si Yahweh ang tanging Diyos, may gawa ng lahat ng mabuti. Ang lahat ng likha mo'y sumasamba sa'yo. Ang aming bayan itinataas, ang aming puso ay isang umaawit sa'yo. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod, mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manan sa aming pagpupuri, ikaw lang, O Diyos. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod, mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manan sa aming pagpupuri, ikaw lang, O Diyos. O Yahweh, ikaw ang maghari. Hallelujah, hallelujah. Pinupuri ka namin. Hallelujah, hallelujah. Pinupuri ka namin. Hallelujah, hallelujah. Pinupuri ka namin.
Okay, so good morning ulit everyone. Welcome po sa New Life Online Service. So ngayon ay April 4, April 5. Ayan. At first Sunday sa buwan ng April. At siyempre pag April, meron tayong napakahalagang pinagtutuunan, na dapat nating bigyan ng pansin. Ito yung Holy Week, at napaka-timely nung nangyari, talagang itinuon ng Panginoon na itong Holy Week na ito ng 2020 ay merong isang napakalaking hadlang, napakalaking pagsubok, problema na dumating sa ating bansa. Hindi lang sa ating bansa, sa buong mundo. At yun nga yung COVID-19. Pero this morning, hindi tayo magpo-focus sa COVID-19. Iba naman tayo ng usapan. And before that, tayo muna ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, ngayong umaga, nagpapasalamat kami, Panginoon, sapagkat meron naman po kaming pagkakataon na Ikaw ay purihin, sambahin, O Diyos. Magsama-sama through online, Panginoon. At Lord, salamat sa pagkakataon na patuloy mong binibigay sa amin na kami malayang makapagpahayag ng aming pananampalataya at pagsunod sa iyo, Panginoon. Lord, ano man ang mga suliranin na problema nangyayari sa mundong ito, sa aming bansa, ay hindi mapipigilan ito ang aming pagsamba at paglilingkod sa iyo. Salamat po, Ama. Sa iyo ang papuri, parangal sa pangalan ni Jesus. Amen. Nabanggit ko kanina, ang panahong ito ay Holy Week. Start ng, sabi nga, ay yung Palm Sunday ngayon. Linggo ng Palaspas ngayon. Kaya nga, kung isipin natin, bakit kaya nagkataon na itong COVID-19 ay umabot hanggang ngayong Holy Week? Doon po sa aming pagbantay doon sa checkpoint, nakakwento ako yung mga kasama ko doon, mga barangay official. At yun, napagkukwento namin, na-share natin na bakit kaya ipinahintulot ng Panginoon na ngayong Holy Week na ito ay under quarantine tayo, home quarantine. Nakakulong tayo sa ating mga tahanan. Naalala yun, nag-istoryahan kami kasi medyo mga may edad na sa akin yung mga kasama ko doon. At yun, kanakwento nila yung mga karanasan nila noon during Holy Week period na starting Wednesday or Thursday, sabi nga, tinatawag na Miyerkules Santo, Huwebes Santo, Biyernes Santo. Nakakulong na sila sa kanilang mga tahanan at bawal lumabas. Kami din naman, ako, personally, naranasan ko yun. Kami ay nakatira sa aming lola noon sa Santa Maria, Bulacan. Kapag Holy Week, talagang bawal kaming lumabas, bawal maligo. Nasa bahay lang kami. Yun ay paalala sa atin na kinakailangang meron tayong balikan, alalahanin sa buhay natin na dapat nating pagtuunan ng ating isipan, ng ating puso, ng ating buhay. At ngayong gabi, ngayong umaga, ay nais kong ituro sa inyo yung kahalagahan ng muli ay ituon natin yung ating isipan sa ating Panginoong Hesukristo. Diba? Ngayon, ano ba yung mga matinding pinagtutuunan ng mga tao? Kung bakit kinakailangan mangyari itong ganitong pagkakataon sa ating bansa o sa buong mundo. Diba? Ngayon, ang tao, laging nakatutok yung paningin nila, yung isipan nila, yung buhay nila. Umiikot na lang sa social media. Okay? So, diyan nakatuon ang kanilang mga ginagawa ngayon. Okay, pinagkakabalan, lalo ngayon, naka-home quarantine sa lalong bahay. So, anong ginagawa nila? Facebook, Twitter, social media, TikTok. Yan, yan ang matinding pinagtutuunan ng pansin ng mga tao ngayon. Ayan. At yun nga, biglang pumasok naman itong si eksena, si COVID-19, na nagdulot naman ng napakalaking takot sa buong mundo, sa atin. Sabi nga, dati ang China ang number 1 sa dami ng mga apektadong tao. Ngayon, sumunod, tapos naging Italy, tapos ngayon US na.
Dito naman sa Southeast Asia ay ang Pilipinas na ang nangunguna, no? Pagdating doon sa naapektuhan ng COVID, no? At ang laging laman ng mga social media, television ay patungkol sa COVID-19. Okay? Diyan nakatuon. At ngayon, dahil sa epekto ng COVID-19, ito naman yung bagong pinagkakaguluhan ngayon. Ano yun? Yung Social Amelioration Fund na inilabas ng ating gobyerno. Natabunan na nga yung takot sa COVID. At ang tao, hindi talaga natatakot sa banta ng COVID. Lalo na pag merong nabalitaan nila, may relief goods. Okay, lalo ngayon, may 18 billion yung inilabas ng ating gobyerno. So, lahat ng tao, kasi ang mga politiko, sabi nila, lahat ng Pilipino, head of the family, tatanggap ng 5,000 hanggang 8,000. At siyempre, inasahan na ng mga tao yun. Pero hindi pala lahat. May limitasyon pala yung mga bibigyan lang. At ngayon, doon na naman nakatuon ang isipan ng mga tao. Yun naman ang matinding pinagtutuunan nila at hinahabol nila. So, nakakalungkot dahil sa kabila ng matinding banta ng COVID ay ganon ang tao. Kung ano talaga yung mapagtuunan nila ng isip, ng kanilang naisip sa buhay, ay doon nila ito itinutuon. Kaya ngayong umaga ay pag-aaralan natin yung patungkol sa saan natin dapat ituon yung ating puso at yung ating isipan. Base doon sa Matthew chapter 14 verse 22 to 32. So, narinig natin kung ano yung mga pinagtutuunan ng mga tao ngayon. At ngayong linggo, nakalimutan na siguro natin dahil nakakulong nga tayo sa bahay. Ngayon pala ay linggo ng palaspas. O sa Bible, ito yung tinatawag ng matagumpay na pagpasok ng Panginoong Hesus doon sa Jerusalem. At sabi nga ng mga kasama ko doon nagbabantay, nako, paano ba yan? Ay linggo na ng palaspas. Paano natin pababasbasan yung ating mga palaspas? And so, imbes na doon sa ginawa ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo, ang pagtuunan ng tao ay doon sa mga bagay pa rin, na nakatuon ng kanilang isipan. At hindi lang yon, siguro maging tayo ng mga Kristiyano, mga anak ng Diyos, dahil hindi tayo, sabi nga, out of the box tayo ngayon, wala tayo dun sa loob ng ating bahay-sambahan. Siguro ang ilan din sa atin nakakalimutan na. Ako actually nakalimut talaga ako. Hindi ko nga alam kung anong araw na. Pala linggo na ngayon. At napakahalaga na talagang ang isipan natin ay maituon natin sa Panginoon. Kaya lang, ang tanong ay bakit ba natin kailangan ituon yung ating pangningin sa ating Panginoong Hesus? O bakit natin kailangan ituon? Kailangan nating mag-stay focus sa ating Panginoon. Merong isang istorya doon sa aklat ng Mateo, and chapter 14. Ito nga yung ang Panginoon ay lumakad sa ibabaw ng tubig. So ang isang layunin nun upang yung kanyang mga disipulo ay makita siya. Okay, doon sa gitna ng napakalawak na lawa, siya ay nasa ibabaw ng tubig. Kaya dito makita natin yung tatlong bagay. Bakit kailangan nating ituon ang ating paningin, ang ating atensyon, ang ating buhay sa ating Panginoong Hesus? Una, sabi doon sa verse 22 to 24, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo. Pagkatapos samantala, pinauwi naman niya ang mga tao. Matapos niyang paalisin ang mga ito, mag-isa siyang umakyat sa bundok upang manalangin. Nag-iisa siyang inabutan doon ng gabi, samantalang ang bangka ay nasa laot, ngunit sinasalpok ito ng mga alon dahil pasalungat sa hangin. Okay? So, unang bagay na makikita natin dito, kailangan nating ituon ang ating paningin sa ating Panginoong Hesus, sapagkat ang mga pagsubok at panganib ay kaakibat ng ating paglalakbay.
ang ating buhay ay isang paglalakbay na halintulad sa isang manlalakbay. Nung nangyari ito ay ah, ang Panginoon ay katatapos lamang nilang magpakain ng halos 5,000 tao o higit pa yung pinakain nila. At after nun, pinasakay ng Panginoon sa bangka yung kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo. Sabi ng Panginoon sa kanila, o sumakay na kayo ng bangka at mauna na kayo doon. At kayo mananalangin lang. Okay? So, yung mga disciples, habang naglalakbay sila ay mapayapa sila. Siguro nag-start yun mga 6 p.m. Kasabi kasi doon ay natapos dadapit hapon na nung matapos na pakainin yung 5,000 na mga tao. At inutusan na sila ng Panginoon na sumakay sa bangka. At sabi doon nung mga alas 3 na ng madaling araw, so imagine ganong katagal nagpe-pray ang ating Panginoon. Diba? Tayo, konti lang yung panalangin natin, inip na tayo, inaantok na tayo, parang yun nga, bagot na bagot tayo sa loob ng ating tahanan. So, ginawa ng Panginoon, pinasakay sila at pinauna doon sa kabilang ibayo. Yung mga tao naman, pinauwi na ng Panginoon dahil mga busog na napakain no? At ang Panginoon naman ay nagpunta sa bundok at mag-isang nanalangin. Okay? Pero yung mga disciple, ay hindi kaagad nakapunta doon sa kabilang ibayo sapagkat ang sabi dito, merong malakas na mga alon. Okay? May doon sa ibang reference, doon sa ibang salin o doon sa book sa account ni Lucas, ni Marcos, ay sabi doon ay biglang may parang bagyo na dumating, At yung sinasakyan nila, sabi doon pasalungat sa hangin. Okay? So ito'y paglalarawan sa buhay natin na bilang tayo isang manlalakbay na hindi laging smooth, hindi laging magiging maayos ang ating paglalakbay. Hindi laging sabi nga ay yung maging easy o madali yung ating paglalakbay. Talagang maraming pagkakataon inaalaw ng Panginoon yung pagsubok sa buhay natin, inaalaw ng Lord na subukin tayo at merong mga bagyong dumating sa atin upang tayo ay matutong magtiwala at tumingin sa Kanya. Diba? Ngayon kasing panahon na ito ng krisis, ang tao nakatingin sa gobyerno, nakatingin sa kung anong ibibigay ng gobyerno, kaya nga walang takot. Kahit sabihin ng gobyerno, huwag kayong lalabas, kami magbibigay sa inyo. So pag pinakita, nalaman na merong namimigay, so ang tao walang takot na magkaroon man sila ng sakit o makakuha sila ng sakit o ng virus na ito, walang takot. Basta yung isipan nila nakatuon sa mga bagay na yon, kailangan nilang makuha. Okay? Kaya nga, sa paglalakbay na ito ay hindi laging madali. Talagang darating yung pagkakataon, biglaan na darating yung mga hindi natin inaasahan na panganib o dilubyo sa buhay natin, sa pamilya natin, o pagsubok. Ito minsan inaalaw ng Panginoon sapagkat nasabi nga dito, ang Panginoon na nagsabi doon sa mga alagad na sumakay kayo ng bangka at pumunta kayo doon sa kabilang ibayo. Sumunod yung mga alagad. At sa kanilang pagsunod, ayun, nakasalubong nila yung malalaking alon at pasalungat sa hangin. So, ganun din ang buhay natin. Sa pagsunod natin sa Panginoon, sa paglalakbay natin sa buhay na ito, lagi tayong may makakasalubong na mga malalaking alon. Laging may pagkakataon sa buhay natin na makakasalubong natin yung hangin, na imbis na nasa likuran natin at itulak tayo para maging mabilis ang ating paglalakbay, ito ay masasalubong natin at pili tayong itutulak pabalik. So, ganyan ang buhay. Kaya kailangan nating ituon ang ating paningin sa ating Panginoong Hesus sapagkat ang buhay na ito ay laging may pagsubok at panganib doon sa ating paglalakbay. Pero ang maganda po doon, huwag nating kalilimutan, ang Diyos ang nag-atas sa atin, nag-utos sa atin na tayo sumakay ng bangka at magpunta sa kabilang ibayo. Marahil tayo ngayon, mga kapatid, mga minamahal, ay nasa gitna tayo ng paglalakbay. Hindi parating nararating yung kabilang ibayo na tayo dadalhin ng ating Panginoon, na tinuturo sa atin ng ating Panginoon.
nakasakay tayo ngayon sa isang bangka na tayo ay hindi tayo makausad, naka-stuck tayo. Ayan, dahil doon sa mga pagsubok o panganib na nangyayari. Kagaya ng walang kaibahan yan sa nangyayari kayo. Maaaring kayo naka-stuck sa inyong bahay. Okay? Hindi kayo makapagtrabaho, hindi tayo makapagnegosyo. Parang huminto lahat sa buhay natin. Okay? Yan yung dahil mapanganib lumabas. Okay? Ito yung pagsubok sa atin. So, ganun din na nangyari doon sa mga disciple. Inutusan sila ng Panginoon, sumakay sila sa bangka. Pero, na-stuck sila doon. Hindi sila makaalis. Dahil malalakas ang alon at salungat sila sa hangin. Marahil, ngayon, ganun din ang sitwasyon ng buhay natin. Tayo binabangga ng malalakas na alon. Okay? At tayo pasalungat sa hangin. Kaya, para bang ang buhay natin ngayon hindi maka-usad, hindi maka-move on, hindi maka-move up. Hirap na hirap tayo. Pero ang hamon ng salita ng Diyos, ang sabi dito, kailangan nating ituon ang ating isipan sa ating Panginoon sapagkat ang pagsubok at panganib ay kaakibat ng ating paglalakbay. Wala tayong dapat ikatakot sapagkat ang Panginoon ang nag-utos sa atin na sumakay sa bangka at tayo maglayag patungo sa kabilang ibayo. Kung hindi pa tayo nakakarating doon at nasa panahon tayo ng paglalakbay, magstay lang tayo na mag-focus sa ating Panginoon at tayo ay kanyang gagabayan. Amen? Pangalawa, sinasabi dito sa talatang 25 hanggang 30. Okay? Nang madaling araw, ay sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinalabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo! Ang sigaw nila. Ngunit nagsalita agad si Jesus at sinabi sa kanila, huwag kayong matakot. Kasabi nga sa katabi mo, huwag kang matakot. Okay? Huwag kang matakot. Sabi ng Panginoon, ako ito. Kasi nga ngayong panahon na to, hindi takot ang tao sa COVID. Mas takot ang tao na hindi siya mabigyan ng relief goods. Mas takot ang tao na hindi siya mabigyan ng social amelioration. Kaya kahit sinabi ng may banta ng panganib ng COVID, wala pa rin. Okay? Takot sa multo ng mga tao. Kaysa sa babala ng ating Panginoon. Sinabi ni Pedro, Panginoon, kung talagang ikaw yan, okay? Hinamon pa ni Peter ang Panginoon. Kung talagang ikaw yan, papuntahin mo ako riyan sa kinaroroonan mo sa ibabaw ng tubig. Okay? Alam nyo si Peter, ano yun, yung typical na napaka mabilis mahamon sa kanyang pananampalataya. Okay? Agresibo siya. Ayan, pag meron siyang nakikita na magiging angat siya sa iba. Okay? O magiging kakaiba siya. Okay? Verse 29, sabi ng Panginoon sa kanya, halika. Mula sa bangkay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya na malakas ang hangin, siya natakot at nagsimulang lumubog. Sabi niya, Panginoon, sagipin niyo po ako. Sigaw niya. Okay? So, pangalawang bagay na makikita natin dito, bakit kailangan nating ituon ang ating pananampalataya o ang ating paningin sa ating Panginoong Jesucristo. Pangalawa, sapagkat ang pananampalataya ay may kaakibat na pagsunod. Okay? Kaya nga si Santiago nagsasabi, halika sa kanyang mga kapatid, sa kanyang mga sinulatan, halika, magtuusan tayo. Ipakita nyo sa akin yung inyong pananampalataya na walang gawa, is yung patay, at papakita ko naman sa inyo yung pananampalataya na may gawa o pagsunod. Okay? So, meaning dito, pinakita naman ng mga disipulo na meron silang pananampalataya o meron silang pagsunod sapagkat sinabi ng Panginoon sa kanila, sumakay kayo sa bangka at pumunta kayo sa kabilang ibayo. Kaya lang nag-stuck sila dun sa gitna dahil malakas ang alon at sila'y pasalungat sa hangin. Okay?
At isa yon sa lagi nating tatandaan mga kapatid na kapag ang buhay natin laging pasalungat sa hangin at bumabangga sa mga alon, hindi talaga tayo makakaalis. May stuck tayo. Unless natulungan tayo ng Panginoon at alisin tayo ng Panginoon dyan, hindi tayo makakaalis. Kaya nga kailangan ituon natin yung ating isip, yung ating puso, yung ating paningin sa ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang pananampalataya ay may kaakibat na paglalakbay. Sabi doon, madaling araw na sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kasi, tanda natin, ang Panginoon, kapag inutusan ka, pumunta ka doon sa isang lugar, hindi ka iwan ng Panginoon. Si either mauna siya sa'yo, or susundan ka niya. Ganon ang Panginoon. Okay? Kaya lang yung mga disipulo, sabi doon, siguro kahit tayo man, ang nasa ganong sitwasyon, kikilabutan tayo na nasa gitna tayo ng karagatan, ay merong isang tao na maglalakad sa ibabaw. No? Kaya sila, sabi doon, kinilabutan sila at napasigaw sila sa takot. Okay? Multo, sigaw nila. Talagang, sino sa inyo po dito ang takot sa multo? Okay. Totoo, no? Walang multo eh. Tayo lang yung gumagawa ng sarili nating multo. Diba? Pero sabi dito, sinabi ni Peter, alam niyo, si Peter, kahit matatakotin yan, ay matapang na tao yan. Okay, kaya sabi ni Peter, Panginoon, kung talaga ikaw yan, may paghamon pa siya. Okay? Maraming Kristiyano at maraming tao ang kagaya niyang si Peter, napakahilig hamunin ng Panginoon. Okay? Kasi nga siya, minsan hyperfaith, Peter. Okay? So, hinamon niya ang Panginoon, sabi niya, Lord, kung talagang ikaw yan, okay? Papuntahin mo ako dyan. Okay? Kasi nung una, takot na takot sila eh. Pero sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot, ako ito. Okay, so parang nagdududa pa si Pedro na talagang ang Panginoon niya lumalakad sa ibabaw ng tubig. Kaya hinamon niya, Panginoon, kung talaga ikaw yan, papuntahin mo ako dyan. Okay, sa ibabaw ng tubig. Ang Lord, huwag natin hamunin ng Panginoon dahil baka tayo ang mapasubo. Okay, kaya sabi dito, ng Panginoon sa kanya, sige, pumunta ka, ikaw rin eh. Pumunta ka rito. At sabi doon, halika, sabi ng Panginoon. At mula sa bangka, bumaba si Pedro, naglakad-lakad siya. Okay, nakatingin siya sa Panginoon. Pero, nung makita niya yung malaking alon, babagsak sa kanya, ay unti-unti na siyang lumubog. Okay. So, yan yung buhay natin. Kapag nawala yung pagtuon natin sa Panginoon, tanda natin, unti-unti tayong lulubog. Mawawala tayo. Itong nangyayari ngayon, nakakulong tayo sa ating mga tahanan. Okay? Wala tayong physically, yung presence natin, physically, tayo nagpe-prayer meeting, nagpe-fellowship, nag-Sunday worship service. Alam ko, napakalaking epekto nito sa buhay natin. Okay? Yung marami sa atin talaga out of focus na. Wala na tayong focus sa Panginoon. Kasi nga, yung boredom natin, bored na bored tayo sa ating tahanan. Inip na inip tayo dahil yung mga nakasanayan natin gawin, yung trabaho natin, yung social life natin, hindi na natin magawa. Nakakulong tayo dito. At dahil doon, nahirapan din natin tayo mag-focus sa Panginoon. Okay? Kaya nga, si Peter, nung naglalakad siya sa ibabaw ng tubig, ibig sabihin nun, nakafocus siya sa Panginoon, nakatingin siya sa Panginoon, nagawa niya yung extraordinary. Okay? Yung kakaibang bagay na nakapaglakad siya sa ibabaw ng tubig. Okay? Yan ang nagagawa ng pananampalataya, mga kapatid. Kaya nga sabi ng Lord, kung mayroon kang gaputil man ng mustasa na laki ng pananampalataya, sabihin mo sa bundok ng Banahaw, ayan, lumipat doon sa Bulacan o lumipat doon sa Quezon, kung saan man lumipat, lilipat yun. Yun ay tunay na pananampalataya. Okay? So, ang nangyari kay Peter, habang naglalakad siya, nagawa niya, na-test niya, or na-practice niya yung faith niya. Okay? Perfectly, dahil pagbaba niya sa tubig, nakapaglakad siya.
Pero dahil doon sa malaking mga alon, bigla siyang unti-unting lumulubog. Okay. So, ganoon din tayo mga kapatid. May pagkakataon sa buhay natin na experience natin yung kapangyarihan ng ating pananampalataya. Pero time will come o dumarating yung pagkakataon, unti-unti tayo lumulubog. Kapatid, kumusta ka ngayon? Kumusta ang kalagayan mo sa pananampalataya mo? Kanino ka ba nakatingin ngayon? Kanino ka nakatuon? O kanino nakatuon? O saan nakatuon? Yung isipan mo, yung paningin mo. Doon ba sa hinahanap mo ba yung mayor mo? Hinahanap mo yung kapitan mo? Okay, ano ba hinahanap mo sa buhay ngayon? Dito sa pinag-aaralan natin, ang tinuturo sa atin, hanapin natin o ituon natin ang ating paningin, ang ating isipan sa ating Panginoon. Sapat kung hindi natin gagawin yon, talagang unti-unti tayong palubog ng palubog. Kung ganyan, palubog ka ng palubog. Hanggang hindi mo na makita yung sarili mo. Okay? Or hindi ka na makita ng mga tao na nakapaligid sa'yo. Nangyari yung kay Peter, literally. Dahil nung una nakatingin siya sa Panginoon, pero nung sumunod, mga pangyayari, mas tiningnan niya yung mga malalaking alon na paparating sa kanya. Okay? Sabi dito, nung mapansin ni Peter, yung malalakas na hangin, siya ay natakot at nagsimulang lumubog. You see? Mga kapatid, ang naging dahilan ng paglubog ni Peter, yung pansin niya ay hindi na sa Panginoon, kundi doon sa alon. Okay? Ang magandang tinuturo sa atin dito mga kapatid, okay lang yung mamansin ka ng mga nakapaligid sa iyo. Pero kung yung mga napapansin mo, ay doon na makatuon ang iyong isipan, ang iyong paningin, ay magdudulot sa iyo ng takot. At yung takot mo na yon, yun ang maglulubog sa iyo. Hanggang hindi ka na makaahon. Kaya ang si Peter, nung mapansin niyang siya lumulubog, muli siyang tumawag sa Panginoon. Sabi niya, Panginoon, sagipin ninyo ako, sigaw ni Peter. Kasi nga, natakot na siya eh. Siya matatakot. Fisherman siya, magaling siyang laking tubig siya. Mangingisda. Diba? Kasi kaya, mga kapatid, yun ang profession niya mangingisda eh. Kaya mga kapatid, sa panahong ito, talagang hindi mo pwedeng ipagmalaki, pagyabang, o panghawakan kung anumang profession ka meron. Talagang sa panahong ito, lahat, sabi nga, walang pinipili itong problema natin ngayong kinakaharap. Kaya nga, ang solusyon dito, ito natin yung ating paningin kay Jesus. Yung pananampalataya natin ay samahan natin ng pagsunod. Okay? Yung pagsunod na talagang para lamang sa Panginoon. Okay? Huwag nating punuin ng takot yung buhay natin. Yung pagkatakot natin ay palitan natin ng pananampalataya. At yung pananampalataya natin ay samahan natin ng pagsunod. Okay? Kaya na si Peter ay palubog na, humingi siya ng tulong sa Panginoon. Kaya itong panahon na to ay talagang maasahan natin ang tulong ng ating Panginoon. Kaya huwag natin kalilimutan yung unang bagay na sinasabi ng Panginoon. Bakit natin kailangang ituon ang ating paningin sa Kanya? Una, sapagkat ang pagsubok at panganib ay kaibat ng ating paglalakbay. Saan ka man naglalakbay ngayon o nasan ka man ngayon, kailangan ituon mo ang paningin mo sa ating Panginoong Hesus. Pangalawa, sapagkat ang pananampalataya ay may kaakibat na pagsunod. Kaya nga sabi ni James, ang pananampalatayang walang gawa ay, ano daw po? Patay. Siguro naman yung mga yung katabi mo, yung kasama mo na nanonood ngayon o nakikinig ngayon, ay hindi yung patay. Marunong sumunod yan. Okay? At yan ay kayang maglakbay sa ibabaw ng tubig. Kaya na malalakas ang alon dahil sa Panginoon siya nakatingin. So mga kapatid, ituon natin yung ating panganingin kay Jesus, sapagkat kapag nakatuon ang ating panganingin kay Jesus, hindi tayo lulubog. Okay?
kailanman hindi tayo lulubog. Lalakaran natin yung mga problema, yung pagsubok na yan o yung panganib na yan na hindi tayo natatakot. Yan. Pangatlong bagay na tinuturo sa atin dito ay ang mula doon sa talatang 31 hanggang 32. Ayun, sabi dito, agad siyang hinawakan ni Jesus. Bakit ka nag-aalinlangan? Okay? Pwede bang tanong mo dyan sa katabi mo? Bakit ka nag-aalinlangan? Okay. Kasi ngayon po mga kapatid, ang lahat tayo, okay, talagang hindi nawawala yung pag-aalinlangan sa buhay natin, sa puso natin, lalo sa panahon na ito. Yung bang pag-aalinlangan na lahat na lang ng tao na makita mo, makasalamuha mo, ay pakiramdam mo meron siyang dalang COVID-19. Okay? Yung natatakot kang lumabas, makisalamuha. Okay? Natatakot kang magpapasok ng tao sa nagaling sa ibang lugar, sa ibang bansa. Dahil isip natin ay baka meron silang dalang COVID. Alam nyo, dun sa lugar na kung saan kami naka-stay para mag-checkpoint ng mga sasakyan, kasi yun ang kinokontrol namin, yung pagparoot pa rito ng mga tao. Yung lugar mismo na yon, doon yun ay naka-lockdown. Na dahil meron dalawang nag-positive doon at ngayon ay negative na. Pero ang mindset ng tao, para bang yung lugar na yon, yung mga tao doon, parang nakakahawa. Okay? Ganon ang kanilang kaisipan. Pero which is nahando kami. Walang, sabi nga namin, kung kami ay nahawa, ay mahigit na magdalawang linggo na kami doon. Siguro kaming lahat ay meron na at naubos na yung lahat ng mga tao na nagjo-duty doon. Okay? Pero tayo walang pag-aalilangan na makapangyarihang Diyos na ating pinaglilingkuran at sinasamba. Ang isa pang dahilan na ang tao ay napapahamak ay dahil sa kanyang pag-aalinlangan. Una, yung kanyang pagkatakot. Pangalawa, yung kanyang pag-aalinlangan. Si Peter, sabi doon, nanginig siya sa takot nung nakita nila na parang may multong papalapit sa kanila. Nung ang Panginoon ay nagsalita na walang kanyang takot, lumakas ang kanyang pananampalataya, lumakad siya sa ibabaw ng tubig. Subalit nung tumingin siya, mapansin niya yung malalaking alon, nahintakutan na naman siya, natakot siya at siya ay lumubog. Okay? Kaya sabi ng Panginoon dito, bakit ka nag-alinlangan? Nakatingin ka na eh. Okay? Nahandun ka na eh. Parang sa atin, yan ang tanong ng Panginoon, mga kapatid. Bakit ka nag-aalinlangan? Okay? Kailan ka ba pinabayaan ng Panginoon? Kailan ba nagkulang ang Diyos sa iyo? Kailan ka ba hindi tinugon ng Panginoon sa ating pananalangin? Kaya sabi ng Panginoon kay Peter, bakit ka nag-aalinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya. Okay. Sabi niya kay Pedro, bakit? Na-experience na niya eh. Literally, naranasan niya yung kapangyarihan ng pananampalataya na nakatungon sa ating Panginoong Hesukristo. Kita niya, na-experience niya. Pero, anong ginawa niya? Tumingin siya dun sa, yung pansin niya ay napatuon dun sa malalaking alon. Kaya lumubog siya. Nag-aalinlangan siya. Okay? Kaya sa atin, mga minamahal na kapatid, hindi natin alam kung hanggang kailan tayo mananatiling ganitong sitwasyon natin. Marahil, iba sa atin, nag-aalinlangan na sa buhay. Kung matatapos pa ba ito o hindi na. Nag-aalinlangan tayo na maybe papasukan pa ba tayong trabaho, may babalikan pa ba tayong trabaho. Ano na mangyayari sa darating na panahon o darating na mga araw. Lalo na kung hindi na nagpaparamdam si Mayor, nagpaparamdam si Kapitan. Okay? Hindi ka pa nabigyan ng form, ng SAC. Ay, puro pag-aalilangan na ang iyong siguro nadarama sa buhay. Okay? Pero huwag natin kalilimutan yung paalala ng salita ng Panginoon dito sa talatang 31 hanggang 32. Sabi ng Panginoon sa verse 32, pagsakay nila sa bangka, tumigil ang hangin. At sinamba siya ng mga nasa bangka. Tunay nga pong kayo ang anak ng Diyos, sabi nila.
Bakit kailangan nating ituon ang ating paningin sa ating Panginoong Hesukristo? Pangatlo, sapagkat sa ating pag-aalinlangan ay nariyan ang kanyang pagtulong. Hindi maayala sa atin ang pag-aalinlangan, pero huwag tayong mabuhay sa pag-aalinlangan. Okay? Walang maitutulong sa iyo ang pag-aalinlangan. Okay? Lalo ka lang ibabaon yan. Sa panahon na ito, higit na nating kailangan ang tulong ng Panginoon. Maaring ang gobyerno ngayon may maibigay sa atin, ang mayor natin, ang barangay natin maibigay sa atin, ang kapitbahay natin, pamilya natin maibigay na tulong. Pero time will come, pag hindi tumigil yung ganitong sitwasyon, lahat tayo puro mga ngailangan na tayo. Pero magtiwala tayo sa Diyos. Huwag tayong mag-alinlangan sa kapangyarihan ng Panginoon at sa gagawin ng Diyos. Nung sumakay ang Panginoon sa bangka, pinasakay nila ang Panginoon, tumigil yung hangin. Okay? Hindi lang naman siya sumakay, pati si Peter. Nung sumakay sila sa bangka, tumigil na yung hangin. Mga kapatid, hanggat hindi mo pinasasakay ang Panginoon sa bangka na sinasakyan mo, hindi ka makakaalis. Mananatili kang iuugoy ng mga alon at magiging salungat ka sa hangin. Pero once na pinasakay mo ang Panginoon doon sa bangka mo na sinasakyan ngayon, o doon sa sitwasyon ng buhay mo ngayon, titigil yung hangin na yan. Meaning, kung gusto nating tumigil talaga itong virus na COVID na ito, isang bagay lang ang kailangan natin. Isang tao lang ang kailangan natin. At yun ay ang ating Panginoon. Na siya yung sumakay doon sa bangka na sinasakyan natin. Maaring itong bangka na sinasakyan natin ngayon, yun yung tahanan natin. Nasa loob tayo ng tahanan natin ngayon. Na habang nahandun tayo sa loob ng ating tahanan o sa bangka na yon, pasakay natin ang Panginoon. Huwag nating pasakayin yung mga makapagpapabigat. Kasi lalong lulubog yung bangka. Hindi lang tayong lulubog, pati yung bangka na sinasakay natin pwedeng lumubog. Ang pasakay natin ay Panginoon. Huwag nating pasakayin yung mga problema, huwag nating pasakayin yung mga nakakasakit ng kalooban natin. Okay? Yung mga nagiging dahilan ng pagrereklamo mo sa social media. So, walang masama dyan na i-open mo yung sentimiento mo. Pero, tingnan mo kapatid, habang nag-open ka ng sentiments to social media, ikaw yung unti-unting lumulubog, nawawala na yung focus mo sa Panginoon. Hindi ka na makapagtuon ng maayos doon sa relasyon mo sa Panginoon. Doon ka na lang nakatuon sa mga browse sa social media. Puro pinapanood mo kung ano na ilan ang nadadagdag na bilang ng namatay sa COVID, ilan ang nadadagdag na positibo sa COVID. Okay? Buti pa yung mga naapektuhan ng COVID, binibilang mo yung positibo. Bakit hindi mo bilangin yung positibong ginagawa sa ng Panginoon? Mga kapatid, ito paalala sa atin ngayon. Para mawala yung pasanin mo sa buhay ngayon, para mawala yung pag-aalala mo, yung pag-aalinlangan mo, okay? Hingin mo yung tulong ng Panginoon. Kasi habang humingi ka ng tulong sa gobyerno, tanda natin, 100 milyon ng tao dito sa Pilipinas, mahigit. Maaring hindi ka mabigyan talaga ng pansin. At hanggang ilubog ka ng pagrereklamo mo, sentimiento mo, dahil sa kinatatayon mo, sinasakyan mong bangka ngayon. Pero, ang magandang balita, mga kapatid, nandiyan yung tulong ng Panginoon. Sabi doon, agad hinawakan ng Panginoon yung kamay ni Peter at sila'y naglakad, sumakay doon sa bangka. Okay? Anong nangyari? Tumigil ang hangin. Gusto nating tumigil ang krisis na ito. Gusto nating tumigil yung tayo bangga-banggain ang alon sa bangkang sinasakay natin. Gusto nating tumigil yung hangin na sumasalungat sa atin kaya hindi tayo makapaglakbay ng maayos. Pasakay natin ang Panginoon sa bangka natin. Papasukin natin ang Panginoon sa buhay natin. Ituon natin ang ating paningin sa
Panginoon. Huwag doon sa pag-aalinlangan. Ang pag-aalinlangan ay iwaksin natin, ang hiningi natin ay yung tulong ng ating Panginoon. Kaya sabi doon, nung makasakay ang Panginoon sa bangka, tumigil yung hangin. Anong ginawa nila? Sinamba nila ang ating Panginoon. Silang nasa bangka. Okay? Kaya, ngayon mga kapatid, saan mong bangka ka nakasakay ngayon? Okay? Ano mong bangka ang sinasakyan mo? Kung yan man ay nasa gitna ng malalakas na alon at pasalungat sa hangin at hindi ka makaalis. Kung gusto mong makaalis dyan at tumigil yung hangin na yan at yung alon na yan, pasakayin mong Panginoon sa bangka at simulan mong sumamba. Okay? Tandaan mo, pag tumigil ang mga hangin, pag tumigil ang mga alon na nagpapahinto sa iyong bangka, sumamba ka sa Panginoon. Sambahin natin ang Panginoon sa ating buhay. Ang pagtutuon ng ating isipan at paningin sa Panginoon ay yan yung act of worship. Ito yung pagsamba sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi doon, tunay nga pong kayo ang anak ng Diyos. Okay? Yung pag-aalinlangan natin ay pagkatiwala natin sa Panginoon. Kilalanin natin ang Diyos. Kilalanin natin si Jesus. Na anumang unos ng buhay, anumang unos sa problema na ito, kapag tinuon natin ang ating paningin sa Kanya, titigil ang anumang hangin sa buhay natin. Okay? So, yun yung pinapaalala sa atin ng salita ng Panginoon. Kaya nga po, ang sabi dun sa Mateo chapter 21, verse 6 to 10, kaya ang nabanggit ko sa inyo kanina, ngayon po ay linggo ng palaspas o yung tinatawag na linggo ng matagumpay na pagpasok ng Panginoon doon sa Jerusalem. Okay, ilang araw bago siya hulihin at patayin at ipako doon sa krus ng Albaryo. Sabi doon sa Matthew chapter 21, verse 6 to 10. Tingnan nyo. Lumakad ang mga alagad at ginawa ang utos ni Jesus. Dinala nila kay Jesus ang isang asno at ang bisiro at sinapinan sa likod ng mga ito ang kanilang mga balabal at sumakay si Jesus. Maraming naglatag ng kanilang mga balabal sa daan, mayroon namang pumutol ng mga sanga ng kahoy at ito ay inilatag sa daan. Nagsigawan ng mga taong nauna sumusunod sa kanya. Sigaw nila, "Purihin ang anak ni David! Pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon." Purihin ang Diyos! Okay? Kasi itong mga taong to, nung mabalitaan nila na papasok si Jesus, grabe, yung focus ng isipan nila, yung life nila, yung action nila na handon. Yung mga balabal nila, nilatag nila doon sa daan. Okay? Pumutol sila ng mga sanga ng kahoy, anumang mga sanga yun, handon nila, nilagay nila sa daanan, at sumisigaw sila, "Hosanna to the Son of God, the Son of David." Okay? Pero, merong ibang mga tao doon, sabi sa verse 10, pumasok si Jesus sa Jerusalem, nagulo ang buong lungsod. Sino kaya ito? Tanong nila. Si Jesus, ang propetang taga Nazaret, Galilea. Sagot ng karamihan. Nung tagpo na yun, nakita natin ang tao ay nakatuon ang kanilang puso't isipan sa Panginoon na lahat ng kanilang magagawa ay ginawa nila para ang Panginoon ay makapaglakad at maayos na makapasok dun sa Jerusalem. Pero ilang panahon lang nagbago ng ihip ng hangin. Yung dating sumisigaw na purihin ang anak ni David, pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon, purihin ang Diyos, ay sila din yung sumisigaw na ipako siya sa krus. At meron ng ibang nag-aalilangan na, sino ba itong Jesus na ito? Marahil tayo mga kapatid, ganun din. May mga pagkakataon sa buhay natin, pinupuri natin ang Panginoon, nakapokus tayo sa Lord, pero marating din pagkakataon, nagtatanong tayo, sino ba itong Jesus na ito? Bakit wala siya ngayon sa panahon na kailangan namin siya? Okay? Kaya ang hamon sa atin, sabi ng aklat ng Hebreo, chapter 12, verse 2, sabi doon ay ito natin ang ating paningin kay Jesus
Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula sa simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakan naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan at pagkamatay sa krus. Siya ngayon nakaupo sa kanang trono ng Diyos. Na kapatid, ang Panginoon natin ay nakaupo sa kanang trono ng Diyos. At kailangan nating ituon ang ating paningin sa Kanya. Dahil Siya yung nagpapasimula at tatapos ng ating pananampalataya. Siya din ang nagpahintulot na mangyari ang krisis na ito. At Siya din ang may kapangyarihan na tapusin ang krisis na ito. Kaya ngayong umaga, ipinapaalala sa atin ng Panginoon na ituon natin ang ating paningin sa Kanya. Ituon natin ang ating pag-asa sa ating Panginoon. Ituon natin ang ating buhay. Yung ating mga pinagdadaanan ngayon ay ituon natin sa Panginoon. Okay? I-focus natin, stay focused on Jesus. Bakit? Sapagkat ang mga pagsubok at panganib ay kaakibat sa ating paglalakbay. Balit kasama natin ang ating Panginoon. Pangalawa, sapagkat ang pananampalataya ay may kaakibat na pagsunod. At ang pagsunod ay mayroong pangakong pagpapala. At pangatlo, kailangan nating ituon ang ating paningin kay Jesus sapagkat ang ating sa ating pag-aalinlangan ay nariyan lagi yung Kanyang pagtulong. At sa Kanyang pagtulong ay nariyan yung pagliligtas. At yamang tayo tumanggap ng pagliligtas, sambahin natin ang Panginoon. Magpuri tayo. Ngayong unang araw ng tayo pagdiriwang natin, alalahanin natin ang Holy Week. Ito yung pagkakataon na talagang bumalik tayo dun sa unang panahon na ang mga tao pag dumarating ang Holy Week, hindi iniisip kung saan magsuswimming, hindi iniisip kung saan yung mag-outing, hindi iniisip kung saan sila papasyal o pupunta o lalabas. Okay? Hindi iniisip kung saan bang party o reunion pupunta. Okay? Etong panahon na to, kung bakit tayo nahandito, kinulong tayo sa ating mga bahay o pinanatili tayo sa ating mga bahay, ay upang bumalik tayo sa unang panahon ng araw ng Semana Santa o ang Holy Week, ay manatili tayo sa ating mga tahanan at alalahanin natin ang ginawa ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Ang matagumpay na pagpasok ng Panginoon sa Jerusalem ay pasimula ng Kanyang pagkatagumpay doon sa Kanyang gagawin doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya ngayong linggo na ito, asahan natin na ang Panginoon, kapag nasa buhay natin Siya at pinapasok natin Siya sa buhay natin, pinapasok mo Siya sa buhay mo, pinapasok mo ang Lord sa buhay mo, sa tahanan mo, sa pamilya mo, sa trabaho mo, sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Pag pinapasok mo ang Panginoon, hindi ka lulubog. Maglalakad ka doon sa ibabaw ng mga problema at pagsubok na yun. Kaya kapatid, ano pang hintay natin? Ito yung time na ialay natin yung buhay natin sa Panginoon. Ibaba natin yung ating mga balabal at hayaan natin dumaan ng Panginoon at purihin natin Siya. So muli mga kapatid, maging masigla tayo, maging matatag tayo sa ating pananampalataya. Hindi natin alam kung saan matatapos to, ang Panginoon lang ang nakaalam. So habang ganito ang paraan ng ating pagsamba, ituon natin ang ating paningin sa ating Panginoong Hesus. Ituon natin yung ating paglilingkod sa Kanya. Mahal tayo ng ating Panginoon. Mahal ka Niya, mahal Niya yung katabi mo, mahal Niya yung pamilya mo, mahal Niya tayong lahat. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Ililigtas tayo ng ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Tayo ay manalangin. O dakilang Diyos, sa aming Ama na mabuti at makapangyarihan, ngayong umagay nagpupuri kami, nagpapasalamat sapagkat ito yung pangyayari, Panginoon, na Ikaw ay matagumpay na nakapasok doon sa Jerusalem at naisagawa mo, Panginoon, ang lahat ng layunin ng Diyos, ng layunin ng Ama sa iyong buhay upang iligtas ang sangkatauhan sa kasalanan. Sa panahong ito, Panginoon, kami po ay namumuhay sa kasalanan at nakakagawa ng kasalanan kung bakit nangyayari itong krisis na ito, Panginoon.
kami humingi ng kapatawaran sa iyo, O Diyos. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung ang aming mga isipan, ang aming paningin, ang aming pansin ay hindi na nakatuon sa iyo, O Diyos, kundi sa mga bagay na nangyayari sa aming kapaligiran. Nangyayari, Panginoon, Lord, nakatuon na doon sa mga matitinding pangangailangan po namin sa buhay, O Diyos. Nakatuon na, Panginoon, sa mga bagay na nagpapalayo doon sa aming pananampalataya at paglilingkod sa iyo, Ama. Patawarin niyo po kami, O Diyos, sa oras na ito. At muli po, tulungan niyo kami na mapanumbalik ang aming pagtingin sa iyo, O Diyos. Gaya ng sinasabi mo doon sa aklat ng Hebreo na ituon namin ang aming paningin kay Jesucristo na siyang nagpasimula at tatapos ng aming pananampalataya, na hindi ikinahiya na siya ay mamatay doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya siya ay nakatuklok sa kanang trono ng Diyos. Panginoon, tulungan niyo po kami, O Diyos. Hindi namin kayang pagtagumpayan ang krisis na ito. Subalit sa tulong at habag mo, Panginoon, kung kami titingin sa iyo, kung kung ikaw, Lord, ay pasasakayin namin sa aming mga bangka na kinalululahanan, Panginoon, Lord, titigil ang krisis na ito. Titigil ang hangin na sumasalungat sa amin. Titigil ang malaking alon, Panginoon, na nag-uugoy sa amin, Panginoon. Lord, ang pagpapala mo, ang nais namin maranasan, ang biyaya mo, ang pagliligtas mo, ang pagmamahal mo, ang pagtulong mo, ang aming inaasahan, Panginoon. Pagpalain niyo po kami, O Diyos. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin. Katagpuin mo ang aming mga pangangailangan, Ama. At sa bawat pagtawag namin sa iyo, huwag mo po kaming lalampasan. Hindi po namin alam, Ama, kung hanggang kailan matatapos ito. Subalit umaasa kami sa iyo. Nananampalataya kami sa iyo, Panginoon, na sa iyong tulong at habag, Panginoon, matatapos ang lahat ng ito. Babalik sa normal ang aming buhay, Panginoon. At Lord, malaya kaming muling makapagpupuri, magsasama-sama, at magdiriwang upang ikaw ay parangalan at sambahin, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Ito pong aming panalangin na may pasasalamat, pananampalataya, pag-asa sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so mga kapatid, God bless you all. At magpatuloy tayo. And hopefully, next Sunday or bago matapos ang Abril na ito, magkakamayan tayo. Sasama-sama tayo. At muli ay sama-sama tayo magdiriwang magpupuri sa Panginoon. God bless you all. Invite mo yung mga kaibigan mo. Manood kayo. Panoorin nyo ulit itong mensahe na ito ng pag-asa mula sa Panginoon. God bless you all. Sa mapagpalang araw sa inyong mga kapatid. Salamat sa Panginoon dahil nakasama namin kayo sa ating Sunday Worship Service. Patuloy po nating isa puso at isa buhay ang mensahe ng ating Panginoon na napagbulay-bulayan sa araw na ito. Sa panahong ito, nais po namin ibahagi sa inyo sinasabi sa Hosea chapter 1 verse 8 to 9. Huwag mong kaliligtaan na basahin ang aklat ng kautusan. Magbulay-bulayan mo yun araw at gabi upang matupad mo ang lahat na nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang inyong pamumuhay. Tandaan mo ang biling ko. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot ang mawawalan ng pag-asa, sapagkat ako si Yahweh ang iyong Diyos, kasama mo saan ka man magpunta. Sama-sama po ulit tayo sa ating Sunday Worship Service online. Sa susunod na linggo, alas 9 ng umaga, Sa ating Facebook page o sa YouTube channel! The New Life Community Mahal. Pagpalain tayo.